Maitim na plano ng mayorya, unti-unti pong winawasak ng minorya. Oo, ito po ay para sa aking sariling pananaw lamang. Ano po? Ito ay aking sariling opinyon. Kaya po, kung may opinion kayo, di sabihin nyo rin, di ba? Well, para sa akin, ang ilan po sa mga kadahilanan kung bakit po nagkakagulo o nagiging magulo po ang ating mga senador dyan po sa Senado. Una, ang majority po ay nagiging sobrang garapal. Oo. Kapit ko ang mga ito sa pagiging miyembro sa mayorya. Oo. At bakit? Para po mapanatili nila ang kontrol sa Senado. Dahil lang totoo po, pagka nawala po ang kanilang kontrol sa Senado, ano po, siguradong mawawasak lahat ng kanilang mga hakbangin. Hakbangin para sa isang mas napaka-importanting plano. Kitang-kita naman natin, ang ginagawa po ng nasa mayorya, ano po. Totoo po, nakikita naman po natin. Lantaran po ang ginagawa po ng mayorya, alam nyo, talagang pilit at minamadali po nilang isulong ang motion ni Marcoleta na dagdagan po ang rules. Yun nga, yung para payagan ang isang senador para po sa video conferencing at electronic voting. At yan in anticipation doon sa mga mangyayari sa susunod na pagkakataon. Magagamit po kasi nila yan para po kay Bato. Si Bato na nagtatago, At kung sakali man na magkatotoo yung sinabi po ni Tulfo na may mga susunod na makukulong, nangyari na nga po 'yan, Si Escudero kahapon, di ba? Sinampahan na po ng kaso at anytime baka lumabas na yung kanyang warrant of arrest. Oo. At yan nga po, kung sakali man na may makulong sa kanilang hanay, itong majority hindi po masyadong makakaapekto. Hindi po mawawala sa kanila. Hindi po magiging kabawasan sa kanilang bilang. Diyan po sa mayorya. Ano po? Isipin mo nga naman. Kahit nakakulong ka o kahit nagtatago ka, pwede kang magtrabaho bilang senador. At papayagan ka pang bumoto. Papayagan ka pang bumoto kung kinakailangan. Birin mo yan. Di ba? Napakalaking panluloko yan. Kaya ako po ay saludo sa mga nandyan po sa minority sa kanilang ginagawang pagpalag. Talagang pinalagan nila ang gusto ng majority. Pinalagan nila at tinutulan itong kagarapalan ng mayorya. Alam nyo, itong ginagawa po ngayon ng majority, ito ay unang hakbang pa lamang. Unang hakbang pa lamang ito para po sa isang mas malaking kadahilanan o rason. At yan ay ang isabotahe. Isabotahe ang impeachment kay Sara Duterte. Yan po talaga ang tumbok ng plano na yan. Kaya lang, ngayon parang nagsisimula na ang kanilang kinakatakutan. Kahapon nga po ay formal na pong nasampahan ng kaso itong si Jinggoy Estrada. Kasong plunder at 2 counts ng graft. Ay, nako, pandarambong kaugnay po sa flood control scandal at katiwalian. Ang hirap kong ibigkasin yung salitang katiwalian. Katiwalian. Pangatlong beses na pala ito ni Jinggoy, Pangatlong beses na plunder na po ito ni Jinggoy. Plunder case. Ang ibig sabihin, 2 beses na po itong nalulusutan ni Jinggoy. Kaya siguro naging malakas ang loob ito, Pero palagay ko ngayon, nako, may kalalagyan siya dito. Kahapon nga lang din ang bilis na i-raffle na kaagad ang kaso ni Jinggoy diyan sa Sandigan Bayan. Liban pa nga po kay Jinggoy ay may mga iba pang pinangalanan ng ombudsman na susunod daw pong makakasuhan. Ay nako talaga, sunod-sunod na kayo diyan. At ito nga, hindi na magkandara pa ang mayorya Kung hindi nila magawang maipasa ang motion ni Marcoleta, ay nako, naloko na. Pero as usual, kahit noon pa man kahit noon pa man, ganito na sila. Itong kampo ni Sara Duterte, maging si Sara mismo, yan din ang kanyang argumento Ang mga ganitong nangyayari daw ay pamumulitika. Pinapalabas ng mga ito na isang klase ng pamumulitika, panggigipit at persecution. Ano ba tawag sa persecution? Pang-uusig. At syempre, ipupukol na naman nila yan sa palasyo. At kung sa palasyo ipinupukol yan, sino ang apektado? Di ba? Tumbok si PBBM na naman.
Kawawa naman yung Pangulo natin. Oo, kasalanan ni Pedro at ni Juan, ipinapasa kay Marcos. Binabato kay Marcos yung kasalanan ni Pedro at ni Juan, ano? Oo. Ay parang ganito lang ba eh. Kasalanan ni Marcos, yung kasalanan ni ni Jinggoy. Nananahimik at nagtatrabaho, walang iniisip kundi kapakanan ng bawat Pilipino at ng bansang Pilipinas. Tapos ngayon babatuhin niyo ng ganyan. Ngayon, kung totoo man na pakana po ito ni Marcos ang mga nangyayaring kaliwat kanan na kaso, kaso po sa majority, nagaya po ng sinabi ni Amy na, hoy, inuubos na kami. Inuubos na daw sila sa majority. Sige nga po, sabihin nyo ngayon ulit. Sige nga, sabihin nyo ulit. Weak leader si Marcos. Sige nga. Yung tinuturing nga nila na strong leader daw eh. Nasaan ngayon? Ano nangyari? Sige nga. 'Di ba? Nakakulong. Oo, nakakulong at hindi sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Ay nako, nakakatawang isipin lamang po na ang mga kasong kinakaharap po ni Jinggoy, ni Marcoleta, Escudero, sino pa? Si Villar, Villanueva, 2 Villar yata yon, si Bongo, at ganun din po itong si Robin Padilla, lalong-lalo na po itong si Bato de la Rosa na hindi na po mahagilat. Ay nako, tama yung sabi nga nila, mas mahirap pong habulin yung takot. Oo, mas mabilis tumakbo ang takot kaysa humahabol. Yan po ang nangyayari po kay Senator Bato de la Rosa. Mahirap pong habulin yan. Oo, pag takot na takot yung tao, ikaw na naghahabol o humahabol sa kanya, mahihirapan ka. Para bang yung, kung nakapanood kayo ng ng ngayong, ewan ko kung laro yun o doon sa mga Arabo, yung hinahabol, yung kuneho, hinahabol po ng aso. Hindi po kayang habulin ng aso yung kuneho dahil sa sobrang takot, lalaki ng mga aso mga imported na aso Pero ang nangyayari doon yung stamina. Doon nananalo yung aso. Papagurin ng aso yung kuneho. At pag napagod na, doon na nila sasamantalahin. Parang ganun lang. So darating din yung oras, mapagod ka rin na bato. At siguradong mapapasakamay ka rin ng ating mga kapulisan o kaya NBI. At ayun na nga po bakit palalabasin nila na panggigipit yan, pamumulitika, samantalang batas ang umuusig sa kanilang mga nagawa. Hindi naman po si Marcos ang nang-uusig sa kanila Pero bakit pinipilit nilang isangkot ang Pangulo? Hindi siya gumagalaw sa likod ng mga kasong yan. Hindi ang Pangulo. Anong kinalaman ni PBBM sa kaso ng mga ito? Di ba? Hindi naman po si PBBM ang complainant. Hindi naman po si PBBM ang nagsampa ng kaso. Ang utos lamang ng Pangulo ay managot ang dapat managot. Wala siyang sinabi na panagutin lahat ang mga nasa majority. Hindi niya sinabi na panagutin ang mga kalaban ng administrasyon. Okay lang naman po na ikaw po ay mag-criticize. Karapatan po ng bawat mamamayan na i-criticize o punain ang maling ginagawa po ng administrasyon. Huwag lang po yung tinatawag nating tatawag ka na po ng sedisyon o kaya mananawagan ka na sa militar na mag-withdraw na ng support sa administrasyon o kaya sa Pangulong Marcos. Di ba? Hindi na po maganda yon. Ano ba naman yung sabi mo? Oy, Marcos, ganito, ganyan. Sample natin. Ito yung sa DILG mo. Mukhang hindi nagtatrabaho. Ganyan. Ganyan i-criticize ang pamahalaan. Hindi yung, oy, Marcos, ikaw ay bangag. Oy, Marcos, ikaw ay walang ginagawa. Saan? Sa dami ng ginagawa ng Marcos sasabihin mong walang ginagawa. Pag sinabi mong walang ginagawa ang Marcos, tumbukin mo. Saan banda? Anong walang ginagawa? Di ba? Ganun yun. Kaya po, ang order po, ang utos mo ng Pangulo ay napakalinaw. Malinaw na panagutin ang mga may paglabag sa batas. At dahil nga po sa mga nangyayaring kaguluhan po dyan sa Senado, maaari po na magkaroon po ng apekto na pwedeng ma-delay ang trial sa impeachment. Kaya't hanggang hawak po ni Cayetano ang majority, asahan po ninyo, wala pong mangyayari po dyan sa impeachment na yan. Maaring ma-delay, maaring ma-archive yan, tulad ng ginawa po ni Escudero, at ang pinakamalala,
baka ibasura lamang yan nang walang pakialam po sa mga ebidensya na nakalap po ng ating Kongreso. Sa kanila, basta ang importante hindi matuluyan si Sara para makatakbo pa rin sa 2028 kung saan pinapaniwalaan nila nitong mga DDS senators at ng mga kakampi na napakalakas at siguradong magiging presidente itong si Sara Duterte pagdating po ng 2028. At pag nangyari nga naman yan, lahat sila. Silang mga kasalukuyan na may kaso, mga nakakulong, mga nagtatago, sigurado yan, mapapalaya. At yung iba naman, welcome home free, gaya po ni Roque. Muli, inuulit ko po, ito ay akin lamang pong sariling pananaw at obserbasyon. Kayo po, ano po sa palagay nyo? Hala, malaya po kayong magpahayag ng inyong mga saloobin, damdamin, kuro-kuro at opinion. Bukas po ang ating comment section para sa inyo.